So mga kamads, mga kaibigan, it's best siguro na i-explain ko lang po sa inyo ang mga kaguluhan dito sa internet. Kasi naglabas na ng statement si Ronnie Suan aka si Boy Tapang. Kasi may mga fake pages na kumakalat na pretending to be him. Of course, sinasakyan tong issue na to para kumuha ng followers. And si Sash na din through Zian Gaza has already given yung reason nila kung bakit nawala yung mga page nila. Okay, so bago muna yun siguro, let's first, let me tell you kung paano gumagana ang Meta when it comes to reporting. Hindi naman exactly kailangan mong mag-report ng isang post or isang content para ito ay ma-flag ng Meta. Usually kasi ang Meta, meron siyang system na titignan niya lahat ng pinost mo since time immemorial. So pwede ka nilang retroactively na i-report or i-flag kung may nakita silang mali dun sa mga dati mong post. Ngayon, siguro ganun yung nangyari kay Sashna kasi and kay Boy Tapang and the rest of the influencer. Kasi kung titignan nyo yung listahan mga lods, papakita ko sa inyo yung listahan. Ito yung listahan kasi, ayan, si Sashna, si Boy Tapang. Yung karamihan dito naman, nandyan pa yung mga pages nila. Hindi pa sila nati-take down. Meaning to say, mga lods, mukhang, well, hindi accurate na na take down sila because of the casino. So ngayon lumalabas na yung totoo dito. Like for example si Hypebeats na lang, 'di ba, yung kaninang content natin. Literal na nandun pa yung kanyang content, 'di ba? So dahan-dahanin natin tong issue na to and let's start with Sashna kasi si Zian Gaza yung kanyang spokesperson dito. Actually, alam ko na naman talaga kanina pa na hindi sila na take down because of the casino. Sabi nga iba daw yung dahilan. Ito na nga yun. Ito gusto ko pong linawin yung kumakalat na fake news about kay Sesh na hindi po na take down yung FB page niya dahil sa casino promotion. Ang problema kasi ito kasi yung hindi ko rin gets dito sa sitwasyon na to eh. Kasi wala naman masamang mag-promote ng casino kahit legal or illegal yan sa Meta. Okay, pati ang bawal lang diyan is yung cockfighting or yung sabong kasi animal cruelty yun eh. Against sila sa any form of animal cruelty. In fact, hindi ka nga pwedeng magbenta ng hayop sa Meta. Pero still, meron pa silang, ang dami nilang rules ngayon na magugulat ka na lang na meron ka na palang violation. So eto, na-disable yung page na due to numerous violation as nagpapapremyo pa ulit-ulit ng GCash. Okay? Kasi nga, pag ang idea kasi ng GCash dito, if I remember it correctly, kaya hindi kayo parang fake engagement yan. Parang engagement farming yung ginagawa mo kapag ginagawa mo yan na ito yung GCash mo tapos dinadown yung mga tao nagda-down ng number nila. So kaya pinagbawal yan ng Meta ng matagal na panahon na kumukuha ng distributor for sa skin. Nagpo-post ng maraming products review, nagpapaputi ng okay. Pagamat hindi scammer si Sash na bagkus siya ay lehitimong negosyante. Ang mga nasabing bagay kanina ay labag sa Facebook community guard. It's fall under the illegal investment taking scheme. Okay. So, hindi ka pa rin pala pwedeng mang-solicit ng investment. Okay. Kasi nga, maraming ganyan yan eh. Hindi ko alam yan. At least, ngayon alam na natin. Bawal ka palang mag-solicit ng investment sa Facebook. Kasi nga, di ba, ang Facebook kasi talaga dapat is just sharing your memories. And yung marketplace nila is supposedly para sa mga produkto lang. Kaya ako, isang page na lang yung gamit ko. Nakakatakot na kasi. Yan po ang katotohanan sa likod ng pagkawala ng Facebook page ni Sashna. Ang tanong ng bayan siyan, okay, ang alam kong sagot dyan, hindi ko ito maaring sabihin, bawal po yan. A guaranteed effect for certain product consider is fake marketing. Okay. Ayun. So, nadali si Sash na ng number 1 is yun niya, fake engagement dahil sa GCash and yung sa marketing violation. In particular, nag-ask siya ng mga investment and pangatlo ay yun nga, yung fake marketing kasi nga may sinasabi silang hindi naman yata tutok dun sa product. Kumbaga, siguro false advertising yung kinaso sa kanya. Pero, is it appealable? Maybe. Kasi, alam nyo kasi sa Facebook kasi, marami namang
may back-end diyan na nakilala si Sash na kasi nga yung influencer sphere kasi nung mga nasa top tier na influencer tulad nila Sash na madali na lang silang kumontak ng Facebook employee. Gets niyo? Or nung tao sa loob or someone na may connect sa loob. Kaya usually nababalik yung mga ganyan. And of course, mahal yun. Mahal talaga yung mga ganyan. Umaabot yan ng, I don't know, basta mahal, basta mahal. Ganun na lang yun. Hindi isang buwang sahod, okay? So, now, bumunta naman tayo kay Boy Tapang kasi si Boy Tapang naglabas na rin ng, ano niya, kasi maraming gumagawa ng ganito. New Boy Tapang, ayan. So, si Boy Tapang naman, ang Facebook page kasi niya yung verified yung Ronnie Suan, okay? So, eto hindi to totoo. Hindi to totoo. Itong mga nakasulat dyan. Okay, imagine mo sweldo ko sa Facebook ay 700k to 1 day pero ang bayad ng casino per 150 to 250 mas pilion natin ng casino easy money. Hindi, actually mas malaki pa yung kitaan ni Boy Tapang sa casino. I'm sure of it. Kasi bukod kasi dun sa talent fee ng isang influencer, meron pa sila commission sa kada pasok ng player. So malaki talaga yun. Paldong-paldo yan. Kaya kita mo, nakapagpatayo ng bahay and whatnot. Pero etong, in particular, etong Boy Tapang Vlogs na Facebook page na to is according to Boy Tapang fake. So kung bakit siya hindi maka-login, siguro merong violation na nagawa. Kasi nga, most likely, nung in-inform ng Meta yung mga influencer na kasali doon sa 20 na nagpo-promote ng casino, inimbestigahan pa nila lahat yan. Kasi yung pagpo-promote naman, inherently, hindi naman siya illegal. Kasi kita nyo, pati Facebook kasi, may mga ads siya ng sugal. Okay, di ba? Yung mga spin-spin, pag tinignan nyo sa Facebook, dami-dami niyan. So, ibig sabihin, hindi siya inherently illegal. Meron pang something na illegal na malamang yan, nag-i-insider cleansing ang Meta ngayon. So, well, I don't know kung pagbabawalan nila yan kasi ni-request yan nung ating nung NGO and yung CICC, I believe. Fake page po ito, hindi po sa akin hindi po ako gagawa ng bagong page kasi hindi po burado ang page ko na nakasuspend lang po ang page ko kasi may copyright issue at kasalukuyang inaayos po ngayon. Copyright issue naman pala yung kay Boy Tapang. Most likely yung sa kanta yan or meron siyang video na ginamit, something like this, na kailangan niyang i-message yung copyright holder or pwede siyang mag-appeal sa Facebook. So these are his options kung copyright violation lang siya. But then again, there are instances na pag nadali ka ng isang malaking channel, limbawa GMA7, ako na ganun na ako dun sa isang page ko, talagang matitake down yung page mo kahit na ilaban mong fair use yun. And sometimes, sa case naman kasi ni Boy Tapang, malamang kilala naman siya, so madali na lang yan makipag-usap. Or you can go to court kung talagang wala ka ng option. So, ano po ang ating takeaway dito doon sa mga kaibigan natin nagpo-promote? I think, mas maganda po na mag-ingat na lang tayo. Naiintindihan ko naman po yung inyong trabaho kasi nga malaki naman po talaga ang kita dyan. And naiintindihan ko rin na nung mga panahon na good time pa, talagang walang sumasaway. Ngayon kasi mukhang eto na yung direksyon ng gobyerno natin at least for the next foreseeable future. Naging national issue kasi siya kasi nga laganap na naman talaga. Kung titingnan natin yung pattern, nagsimula po ito sa Pogo. 'Di ba? Yung Pogo, pinasara ng ating Pangulo. Ngayon naman, yung online sugal, gusto nilang targetin na. Huwag po kayong magmatapang dito kasi ang kalaban nyo na dito ay gobyerno. Pag ang gobyerno, yung makinarya po ng gobyerno is napakalaki niyan. Hindi po yan kakayanin ng simpleng kinita nyo sa sugal. Baka nga mawala pa yan eh. So, quit while you're ahead. Yun po yung ano ko sa mga influencer na kung makikinig kayo rito, very good. Kung hindi naman, that's just life. Kasi kung hindi man kayo madali dun sa promotion, baka kasi mahanapan kayo ng butas. So, might as well tanggalin nyo na lahat ng pwede nyong tanggalin. Pero kung legal naman yung pinopromote nyo, go ahead lang. Wala pa namang batas or wala pa namang sinasabi ang Pangulo through an executive order na bawal na ang kahit anong promotion online. Wala pa naman ganon, di ba? So, kung ganon, tituloy nyo lang yan kasi nga above board naman or legal naman yan eh. Pero dun sa mga
na ano na, mainit na yung mata sa inyo ng mga tao, halimbawa kay Hypebeats, "Tol, mag-ingat na kayo." Paulit-ulit kong sasabihin dito yan kasi nga, the consequences are something na hindi kaaya-aya kung sakaling madadali kayo. Yun lang naman po yung sa akin for today, sundan po natin 'tong balita na 'to, gege mga lods.